Nagsisimula ang kwento kay Ryu, isang seryosong lalaki, habang naglalakad papunta sa isang dambana na nakatutok ang mata sa isang librong medikal. Napansin siya ng ilang turista at bumulong, wow, siguro nagre-review siya para sa exam fee. Pero ang nasa isip ni Ryu ay iba. Naiinis niyang sinabi sa sarili, mali kayo. Hindi nga ako naniniwala sa Diyos, may nag-imbita lang sa akin dito, pero wala akong ideya kung bakit. Pagdating sa pintuan, sumigaw siya, hello. May tao ba dyan? Pero walang sumagot. Inisip ni Ryu na baka nasa paligid lang ang pari kaya pumasok na siya. Habang nasa loob, narinig niyang may nagbibihis sa kabilang kwarto. Medyo nahiya si Ryu at nagdalawang isip kung kakatok ba siya. Biglang bumukas ang pinto, at 3 dalagang tagapag-alaga ng dambana ang sumilip, kalahating bihis pa lang. Agad na napatitig si Ryu sa isang kakaibang bagay, isang lumilipad na halaman. Mabilis nilang sinara ang pinto, at nanatili si Ryu na gulat na gulat. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at inisip, kukunwarihin ko na lang na wala akong nakitang lumilipad na halaman. Maya-maya, bumalik ang 3 dalaga, suot na ang kanilang kumpletong uniforme. Sinulyapan nila si Ryu ng may pagdududa. Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Tanong ng isa. Nagpakilala si Ryu at sinabing, inimbitahan akong manatili dito. Pero hindi kumbinsido si Yuna, ang dalagang may pulang buhok. Hindi ka pwedeng manatili dito, lalo na't pervert kang lalaki, bulyaw niya. Nagpaliwanag si Ryu. Hindi ko naman binuksan ang pinto. At saka, pinayagan ako ng pari. Kung ayaw niyong maniwala, tawagin niyo siya. Sabi naman niya'y, bukas pa babalik si Lolo. Nagpakilala ang 3, ang bunso ay si Asahi, ang panganay ay si Yae, at ang maangas na si Yuna. Patuloy pa rin ang masungit na tingin ni Yuna kay Ryu at binalaan siya, makinig ka, hindi rin ako fan ng mga kakaibang bagay dito. Gusto ko lang mag-focus para maging doktor. Pagkaalis, sinabi pa ni Yuna, kung gusto mong kumain ng hapunan mamaya, ayusin mo ang ugali mo. Pagkatapos, ipinakita ni Yae ang kwarto ni Ryu. Nilinis ko ito para sa'yo, sabi niya. Binuksan niya ang kabinet at sinabi, pwede mong ilagay ang mga gamit mo dito. Pero biglang may nalaglag mula sa kabinet. Mabilis na tumakbo si Ryu para sagipin siya, pero nawalan sila ng balanse at parehong natumba. Narinig ni Yuna ang ingay at dali-daling pumunta. Nakita niya si Yae sa sahig at si Ryu na mukhang naguguluhan. Napahiya si Ryu pero wala namang masamang nangyari. Kinagabihan, mahimbing na natutulog si Ryu nang biglang pumasok si Asahi sa kwarto. Kung magkasasama tayo, dapat magkakilala tayo ng maayos, sabi niya ng masigla. Napabuntong hininga si Ryu. Kakagaling ko lang sa isang sampal kanina. Ayoko ng dagdag na problema. Umalis ka na. Pero binaliwala siya ni Asahi at nagsimulang maghalungkat ng damit niya. Teka, lalaki ka naman, di ba? Siguradong may mga hot magazine ka rito, biro niya. Nagpanik si Ryu. Hoy! Layuan mo ang gamit ko. Habang sinusubukan niyang pigilan siya, may nahulog na pad mula sa bag niya at napunta sa shorts niya. Eksaktong dumating si Yuna at nakita ang awkward na sitwasyon. Ano na naman ito, sigaw niya. Bago pa makapagpaliwanag si Ryu, nasampal na naman siya. Naiinis na si Ryu at nagdesisyon na hindi na dapat maulit ang ganitong mga kalituhan. Pero nang gabi niyon, habang nagpapahinga mula sa pag-aaral, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa isang kwarto. Pumasok siya at nakita si Yuna na nakatulog sa sahig. Nag-alala si Ryu na baka ginawin ito, kaya tinakpan niya ng kumot. Pero malas talaga siya, biglang nagising si Yuna at nakita siyang nakatayo sa ibabaw niya. Nagsisigaw ito, kaya't dumating sina Asahi at Yae. Sa pagkakataong ito, tumatawa na lang ang dalawa. Wala pa namang nangyayari, sabi nila bago umalis. Handa si Ryu sa isa pang sampal, pero ayaw nang makinig ni Yuna sa paliwanag niya. Kinabukasan, habang magkakasama sila, napansin ni Ryu ang mga papel na nakakalat sa mesa. Ginawa mo ba ito magdamag? Bakit ka nagpapakahirap sa ganitong bagay? Wala naman kayong kikitain dyan, tanong niya. Unti-unting tinanggal ni Yuna ang pulang tali sa kanyang buhok at seryosong sinabi, hindi ito tungkol sa pera. Bilang mga tagapag-alaga ng dambana, tumutulong kami sa mga taong naghahanap ng tulong ng Diyos. Dagdag pa niya, ang mga pulang tali na ito ay iniwan ng mama namin. Wala na siya, pero dahil dito, parang konektado pa rin kami sa kanya. Tahimik na lang si Ryu habang pinapanood ang 3 na pinulupot ang mga tali sa kanilang kamay at nanalangin. At dito nagsisimula ang kakaibang araw ni Ryu sa dambana. Sige na, sabihin mo, ano pa bang ginagawa mo bukod sa mga kakaibang bagay? Tanong ni Yuna.
Sa totoo lang, nag-aaral ako ng medisina ngayon. Kapag nakapasa ako sa mga exam, makakapasok ako sa pinakamagandang universidad ng medisina dito. Sagot ni Dayu. Talaga? Hindi ko alam na nagpapakapuyat ka sa pag-aaral. Dapat magdasal ka sa Diyos para tulungan ka. Tutulungan ka niya sa mga exam mo, wika ni Ai. Nga pala. Alam mo ba? Ngayon ay panahon ng milagro. May mga mahiwagang bituin sa langit. Kapag nakita mo ang mga ito at humiling ka, matutupad ang hiling mo. Sabi ni Yona. Kalokohan yan. Ang tawag doon ay meteor, mga bumabagsak na bituin. Nabasa mo lang siguro yan sa isang kwento. Sabi ni Dayu. Nainis si Yona sa narinig at umalis ng galit. Balak pa naman niyang gumawa ng espesyal na ritual ng araw na yon, gamit ang isang rebulto ni Udu para direktang humiling sa Diyos. Pero may isang tao ang nagpakalma sa kanya. Kinabukasan, maraming bisita ang dumalaw sa dambana. Habang nag-aaral si Dayu at nakasandal sa puno, narinig niya si Yona na kinakausap ang isang dayuhan gamit ang putol-putol na English. Hindi siya maintindihan ng dayuhan, kaya pumunta si Dayu at tinulungan si Yona sa pagsasalin. Natuwa ang dayuhan, nagpasalamat kay Dayu at umalis. Yona, pwede kitang turuan ng English para hindi ka mahirapan makipag-usap sa mga bisita. Noong una, tumanggi si Yona. Pero pagkatapos mag-isip, pumayag siya. Sige na nga, mag-aaral ako ng English sa'yo, sagot ni Yona. Biglang, may malakas na hangin na dumaan, at may ibon na kumuha ng pulang sinulid mula sa buhok ni Yona. Mahal na mahal ni Yona ang pulang sinulid na yon dahil bigay iyon ng kanyang ina. Simula noon, lagi na niya itong dala. Nalungkot siya at sinabi ito sa kanyang mga kapatid. Nawala ko ang pulang sinulid na bigay ni Mama. Sabi ni Yona. Sinubukan siyang patahanin ng kanyang mga kapatid. Mga kapatid, huwag kang mag-alala. Magdarasal kami sa Diyos, at tiyak na makikita mo ang pulang sinulid mo. Narinig ni Dayu ang usapan nila at napikon. Ano ba kayo? Hindi ba kayo nag-iisip? Kahit magdasal kayo ng magdasal, hindi niyan maibabalik ang sinulid. Kung gusto niyo iyon, hanapin niyo na lang, sabi ni Dayu. Hindi mo naiintindihan. Ang Diyos laging nakikinig sa mga dasal na taos puso. Galit si Yona. Umalis siya ng galit at sinabing si Dayu ay walang karapatang manatili sa paligid nila. Kinagabihan, nagpasya si Dayu na lumayo na lang kay Yona. Habang nag-aral siya, pumasok si Yai sa kwarto niya pero wala roon si Dayu. Habang naghahanap si Yai at Asahi, napansin ni Yai ang isang litrato sa mesa. Larawan yun ni Dayu noong bata pa siya kasama ang kanyang ina. Naalala ni Asahi ang kwento ni Dayu tungkol sa kanyang ina na iniwan siya noong bata pa siya at pinalaki siya sa ampunan. Siguro kaya siya hindi naniniwala sa Diyos. Pakiramdam niya kinuha ng Diyos ang lahat sa kanya. Wika ni Asahi. Hindi nila alam, naririnig pala sila ni Yona mula sa labas. Samantala, si Dayu ay nasa labas at naghahanap ng pulang sinulid ni Yona sa mga pugad ng ibon. Maraming puno ang inakyat niya pero wala siyang nakita. Pagod na siya at nagpasya na ituloy ito kinabukasan, pero bigla niyang naalala na may dala-dala ang mga kapatid ni Yona kanina. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa pagdarasal sa Diyos, lumabas si Yona para hanapin si Udaw. Napadpad siya sa dambana at nakita si Udaw na nagdarasal para maibalik ang kanyang pulang sinulid. Nabigla si Yona at sumali sa kanya. Pasensya na sa inasal ko, wika ni Yona. Ako rin, pasensya na. Masyado akong naging masama sa'yo at nasaktan ko ang pananampalataya mo, sabi ni Udu. Ngayon na nagpapakita ka na ng respeto sa Diyos, tingin ko nararapat ka nang manatili dito, wika ni Yona. Dumating si Yai at Asahi, tuwang-tuwa na nakita nila ang dalawa. Nagpasya silang umuwi ng magkasama at magpatuloy sa paghahanap ng pulang sinulid kinabukasan. Kung nais ng Diyos, siguradong makikita natin iyon. Wika ni Yona. Habang pauwi, napansin ni Udaw ang isang mahiwagang tanawin sa langit. Maliit at kumikislap na mga bituin ang naglalaro sa hangin. Sandali. Alam ko na. Ang mga ito ay meteors na bumabagsak kasama ng mga talulot ng cherry blossom. Kaya ang ganda tingnan, sabi ni Udaw. Oh, ngayon, hindi ba mukhang mahiwaga ito sa'yo? Tukso ni Yona. Sige na, aminin ko, hindi ito pangkaraniwan, sabi ni Udaw. Nag-enjoy ang lahat sa tanawin at nagdasal bago umuwi. Biglang, ang pulang sinulid ni Yona ay bumagsak mula sa pugad ng isang ibon at diretsyo sa ulo niya.
Kinabukasan, bumalik ang mga ibon na ipinagmamalaki ng dambana. Sinabi ng mga babae na inalagaan nilang mabuti ang dambana habang wala ang mga ibon. Masayang sinalubong ni Chadri, ang matandang pari, si Udaw. Udaw, gusto kong pakasalan mo ang isa sa aking mga apo at alagaan ang dambana pagkatapos ko, sabi ni Chadri. Ano? Anong ibig mong sabihin? Gulat si Udaw. May 3 kang pagpipilian, ang aking mga apo. Pumili ka ng isa, pakasalan siya, at ipagpatuloy ang pagiging pari ng dambana, sabi ni Chadri. Ano? Gusto mo lang magretiro bilang pari? Pumunta ako rito para maging doktor, hindi para alagaan ang dambana. Wika ni Udaw. Pwede ka namang maging doktor at pari sa parehong panahon. Possible yon, sabi ni Chadri. Galit din ang mga babae. Lolo, paano mo kami pinapakasal sa isang taong halos hindi namin kilala? Tanong ni Yay. Tama. At paano magiging pari at mag-aalaga ng dambana ang isang taong hindi naman naniniwala sa Diyos? Wika ni Yona. Hindi sila pinansin ni Chadri at naglakad na papalayo. Hindi ako magpapakasal kanino man. Sabi ni Udaw. CJ, iniisip ko sanang tulungan kang makapasok sa pangarap mong universidad sa medisina, pero kung tatanggi ka, huwag na lang. Sabi ni Chadri. Napaisip si Udaw at nagpanik. Sandali, sir. Huwag kang magalit. Handa na ako. Sabihin mo lang kung ilang apo mo ang kailangan kong pakasalan. Sabi ni Udaw. Samantala, nagtipon ang mga babae para pag-usapan ang sitwasyon. Bakit hindi man lang tayo tinanong ni Lolo kung ano ang gusto natin, tanong ni Ay. Tama. Paano niya pinanghimasukan ang ganito kahalagang bagay? At seryoso, paano magiging pari ang isang taong hindi naman naniniwala sa Diyos? Wika ni Yona. Tanong ng dalawa, ano ang gagawin natin ngayon? Sumagot si Yona, kailangan nating paalisin siya dito. At nagsimula na ang operation, paalisin si Ud, kung saan inutusan ni Yona si Ud na tumulong sa gawaing bahay. Ang unang gawain, magluto ng pagkain. Binuksan ni Ud ang ref, na parang walang laman, kagaya ng mga iniisip ni Yona. Naisip ni Yona kung anong lulutuin niya kung wala naman silang makakain, ngunit nagluto si Ud ng almusal gamit ang mga natirang pagkain. Habang kumakain, sinabi ni Yona, masarap ang pagkain, mukhang pumasa ka na. Hindi pa. Sabi ni Yona. Pagkatapos nito, inuwi siya ni Yona. Ibinigay ni Ryu ang lahat ng kanyang mga damit kay Yona para labhan, iniisip na tiyak na maguguluhan siya sa paghuhugas ng mga damit ng mga babae. Ngunit hindi lang hinugasan ni Ud at pinatuyo ang mga ito, tinanong pa siya kung may nawawalang peres ng mga damit. Nahihiya ang mga babae. Ang kwarto ni Yay ay sobrang dumi na pagtingin pa lang sa kanya, hindi mo kayang magpigil ng emosyon. Nang pumasok si Ud, sinalubong siya ng amoy ng mga pampaganda, mansa, at mga kulay na nakakalat. Halos mawala ng ulirat si Ud sa paglilinis nito, ngunit sa wakas ay nalinis din niya ang kwarto. Nang makita ng mga babae na kumikinang na itong nalinis, sinabi ni Yay kay Yona, bakit hindi na lang natin siya hayaan dito? Tingnan mo, ginagawa niya lahat ng trabaho natin. Sumagot si Asahi, hindi naman natin siya kailangang pakasalan agad. Narinig ni Ud ang kanilang usapan. Ud, ayos lang, salamat sa pag-aalaga sa akin. Tama na, hindi ko na ito gagawin araw-araw. Mag-aaral na lang ako. Ipinak ni Ud ang kanyang backpack at umalis sa dambana. Nagtanong si Asahi, paano siya umalis ng ganoon? Okay lang, naging matagumpay ang plano natin, pero malungkot si Yay at Asahi dahil umalis siya. Sabi ni Yona. Habang nasa tren si Ud, nagbabasa siya ng kanyang medical book. Sinusundan siya ng 3 shrine maidens. Yona, paano ka nakarating dito bago kami? Tanong ni Yay. Siya lang naman ang libre nating katulong. Paano natin siya papakawalan ng ganun na lang? Hindi ba't bakit siya sobrang dedikado na maging doktor? Laging nag-aaral. Sabi ni Yona. Baka nangako siya sa nanay niya na magiging doktor siya. Wika naman ni Asahi. Pagkatapos, bumaba si Ud sa isang istasyon at naglakad patungo sa isang nayon habang sinusundan siya ng 3 babae. Nakita nilang pumasok siya sa isang nakakatakot na bahay na pinapalibutan ng mga paniki at uwak. Nagtatakot si Yona. Isang babae ang lumabas at tinanong, ano ang ginagawa niyo dito? Si Yona, takot na takot, nagsimula ng makipag-usap. Nang makita nilang maraming mga bata kay Ud, tinanong ng babae, ano ang mga ito?
Una, sabihin mo sa akin kung paano kayo nakarating dito. Wika ni Od. Pagkatapos, dumating si Mahiro, isang doktor at ang may-ari ng bahay. Inaanyayahan nila silang pumasok at ipinaliwanag ni Mahiro na pinapalakad niya ang isang orphanage na tinatawag na Magical Garden. Salamat sa pagpunta dito para kay Ud. Gayunpaman, ang tatlong ito ay perfect para sa magiging asawa niya, at si Ud naman ay isang mabuting bata, bagamat kinokopya niya ako. Gusto niyang maging doktor. Wika ni Mahiro. Sinabi ko na sa inyo, ayokong bumalik o magpakasal sa kahit isa sa kanila. Sabi ni Od. Ako ay nag-aalaga ng mga bata dito, hindi mga matatanda. Mas mabuti pa na sumama kayo sa kanila. May intindihan niyo rin. Wika ni Mahiro. Isang bata ang ipinakita kay Ud ang isang paper crane na nagpabalik ng mga alaala sa kanya. Pagkatapos, isang babae, si Sira, ang dumating at nagbalik sa kanyang mga alaala. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Ud. Pumupunta ako dito para maglaro sa mga bata. Sagot naman ni Sira. Tinanong ni Asahi, sino ang mga tao na ito? Siya ay lumaki kasama ko sa ashram. Wika ni Od. Kaya pala mukhang lalaki siya. Sabi naman ni Asahi. Shut your mouth. Sigaw ni Yoona. Isang bata ang nagpakita kay Yoona ng paper crane at sinabi, ipakikita ko ito kay mama. Ipinaliwanag ni Mahiro na may mga bata dito na nawalan ng magulang dahil sa sakit o iba pang dahilan, kaya't gumagawa sila ng mga paper crane para magdasal na gumaling ang kanilang mga magulang. Magandang bagay ito. Sabi ni Yay. Kawalan lang ng oras ang mga bagay na ganyan. Wika naman ni Ud. Si Yoona ay galit na nagsabi, huwag kayong makinig sa kanya. Tara, tutulungan ko kayong gumawa ng paper cranes. Nagpakita ng kasiyahan ang mga bata at lumapit sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng paggawa, nakagawa si Yay ng isang baluktot na paper crane, at si Yoona naman ay nahirapan. Nang magtanong ang mga bata kay Ud, siya ay hindi nakatanggi sa kanilang pakiusap. Gumawa siya ng 1,000 paper cranes para sa lahat ng bata, kaya't nagulat ang mga babae sa husay ni Ud. Nasa 100 paper cranes na ito, naubos ang oras ko, sabi ni Ud. Ngunit nang marinig niya ang isang bata na nagsabi, makakagamot ito kay mama ko, nagsimulang magbalik ang mga alaala kay Ud. Kinuha niya ang isang bundle ng mga paper cranes at binigay ito sa bata, sabing, tutulungan ka ng doktor, gawin natin ito. Ang batang iyon ay sobrang saya. Sinabi ni Mahiro sa mga shrine maidens na ang dahilan kung bakit magaling si Ud sa paggawa ng paper cranes, ay dahil siya ay madalas gumawa nito para sa paggaling ng kanyang nanay, kaya't naintindihan niya ang damdamin ng mga batang ito. Gusto niyang maging doktor upang matulungan ang mga bata, para hindi nila maranasan ang kalungkutan na naranasan niya. Sabi ni Mahiro. Pagkatapos, sinabi ni Mahiro sa mga shrine maidens na alagaan si Ud, at natapos na ang eksena. Sa gabing iyon, kinausap ni Mahiro si Ud. Handa ka na bang umalis? Tanong ni Mahiro. Hindi pa. Gusto mo lang akong gawing katulong. Kung gagawin ko yan, kailan pa ako mag-aaral? Saad naman ni Ud. Natapos ko rin ang aking mga pag-aaral habang ginagawa ang mga ibang bagay. Tignan mo, nandito ako para sa'yo dahil nagmamalasakit ako sa'yo. Sabi ni Mahiro. Naalala ni Ud kung paano nakaya ni Mahiro na pagsabayin ang lahat, at ngayon ay ipinagmamalaki niya siya. Sige, wala na akong reklamo. Gagawin ko ang lahat at magiging doktor din ako tulad mo. Wika ni Ud. Bumati si Mahiro ng good luck kay Ud. Pag-alis ni Mahiro, pinagtawanan siya ng mga shrine maidens, sinasabing may crush si Ud kay Mahiro. Shut your mouth. Buhay ko ito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Sabi ni Ud. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Ud sa pagtakas niya at sinabi, simula ngayon, gagawin ko ang lahat ng trabaho sa bahay nang walang reklamo. Humingi ng paumanhin ang tatlong babae kay Ud at sinabi na hindi siya dapat mag-isa sa paggawa ng lahat ng trabaho. Hindi, tutulungan ka namin, sabi nila. Pamilya na tayo, di ba? Paglipat ng eksena, bumalik silang lahat sa dambana. Sabi ni Oyo, walang mangyayari sa inyong tatlo. Yay, siguradong magiging magulo na naman ang kwarto mo. Buntong hininga si Ud, ako na ang gumawa ng lahat. At si Asahi, hindi pa rin alam na hindi pwedeng ilagay ang mga damit sa sahig. Kumain kami ng tanghalian mula sa almusal na niluto ni Yuna, kaya mukhang ako na naman ang gagawa ng lahat. Biglang dumating si Ched at humanga.
Mukhang magaling kang mag-alaga ng mga gawaing bahay. Kaya heto, may espesyal akong sasabihin. Simula bukas, maaari kang pumunta sa bahay ko araw-araw at mag-date ka ng isa sa mga apo ko. Pwede mong pakasalan ang pinakamamahal mo. Kinabukasan, dinala ni Chid si Ud sa unang date niya na dapat sana ay kay Asahi. Napansin ni Ud na kahit ang mga babae ay hindi kasing interesado sa mga date na ito tulad niya dahil masyado nilang binibigyang pansin ang mga bagay na ito. Si Asahi naman ay nagsabi, gusto kong gumugol ng buong araw na kasama ka ngayon, Dr. Ad. Iniwan sila ni Chid at nagbihis si Asahi ng kanyang damit pang jogging, sabik na mag-jogging. Ito para sa akin, sabi niya. Ang pagtakbo ay kasing halaga ng paghinga. Hindi masyadong binigyang pansin ni Ud ang sinabi ni Asahi at nagbiro, parang ikaw na yata ang gold medalist sa pagtakbo. Natawa si Asahi at sinabing huwag gawing biro si Asahi. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang mag-isip si Ud tungkol sa kanyang lola at nahulog. Pagbalik nila sa bahay, nagplano sanang maligo si Ud, ngunit nakita niyang bukas ang pinto ng banyo at naroroon si Asahi. Inilock niya ang pinto at tinanong siya kung bakit hindi nito isinara. Gusto ko ng sariwang hangin, sagot ni Asahi. Tumango si Ud at iniisip niyang baliw siya. Sa gabi, sinabi ni Ryu, hating gabi na, hindi ka ba matutulog? Ngunit si Asahi ay naghahanap pa rin ng sapatos pang takbo sa imbakan. Hanapin mo at matatapos na ang date natin. Sumunod si Ud sa kanya sa kwarto, at si Asahi ay nag-alala na baka magka-lock sila. Bigla, ang pinto ay lumok, kaya pareho silang nagpanik. Sabi ni Asahi, luma na ang pintong ito. Masisira ito kung ipipilit natin. Sinubukan ni Ud, ngunit hindi ito mabuksan. Nakita niya ang babae na dati ay nais na isara ang pinto, ngayon ay nanginginig sa takot. Naalala ni Ud kung paano iniwan ni Asahi ang pinto ng banyo, naisip niyang baka nahihirapan siya sa mga lugar na madilim o nakasarado. Hindi pa rin kumbinsido si Asahi. Sinabi ni Ud, gagawin ko na lang ang pinto, habang si Asahi ay nagmamasid sa kanya. Matapos ang matagal na pagpupuyat, naputol din ni Ud ang bintana, at nakalabas sila. Nagpasalamat si Asahi, ikaw ang unang gumawa noon. Sabi ni Ud, ako nga ang naghahanda para sa marathon ko, kaya nawalan ako ng tulog. Pero masasabi kong mabuti ka pa rin, isang mabuting babae na may pusong parang bata. Namula si Asahi at nahihiya. Kinabukasan, dumating si Yae at Yuna at tinanong kung saan sila magdamag. Nagtakang sabi ni Asahi, dahil sa tulong ni Ud, hindi ko malilimutan ang gabing ito. Naghanda na si Ud para sa ikalawang date niya, kay Yuna naman na nakasuot ng yukata. Inihog siya ni Ud ngunit hindi siya sigurado kung paano maging isang gentleman. Bigla, isang pusa ang lumabas mula sa mga bushes at tinaboy ito ni Yuna. Napansin ni Sarin ito at nagtataka. Biglang tinulak ni Yuna si Ud at sinabi, gawin mo akong asawa. Pinagbuntong hininga ni Ud at tinanong, anong nangyari sa'yo? Bigla, bumalik si Yuna sa kanyang normal na ugali at sinabi, ginagawa ko ito para sa dambana at tumakbo palayo. Si Ud, nagsabi, masama ang magmatsa-matsaga, pero anong nangyari sa'yo? Bakit ka biglang gusto magpakasal? Sinabi ni Yuna, gusto kong manatili sa dambana at tumulong sa mga tao. Ud, sabi, wala namang pilit dito. Pwede kong piliin kahit sino. Saka sinabi ni Yuna na sinabi ni Yona na protektahan sila pareho. Paglipat ng eksena, nagtanong si Ud kay Yuna na sumama sa kanya para sa isang trip. Dinala niya ito sa isang cat cafe. Nagsimula si Yuna na magbida, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, dapat na tayong umalis. Sagot ni Ud, kakaalis lang natin. Sinabi ni Yuna na hindi siya pwedeng magpabaya, ngunit sinabi ni Ud kung gaano kahalaga siya sa kanyang mga kapatid. Mahira ang maging isang shrine maiden, sabi niya. Pero may mission din ako, sagot ni Ud, gusto kong maging doktor. Pero nagpapahinga ako ngayon. Gawin mo rin yan para sa mga kapatid mo, upang maalala ka nila. Nagtagal sila sa mga pusa at habang tumatawid sila sa isang tulay, sinabi ni Yuna, babalik ako dito balang araw kasama ang mga kapatid ko. Hindi kita isasama. Tumango si Ud, sige. Pagkatapos ay binigyan siya ni Yuna ng tsaa at sinabi, chill lang, nagbibiro lang ako. Nagpasalamat siya kay Ud at sinabi, siguro kailangan ko nang magpagamot kay Miharu. Kinabukasan, naghihintay si Ud kay Yae para sa kanilang date. Ngunit matagal nang nakaupo si Ud, pumunta siya sa loob para magtanong kung bakit hindi pa siya tapos, pero wala si Yae.
Nagtanong siya sa mga kasama ni Yae kung nasaan siya, ngunit wala silang alam. Nagpanik si Yuna at tinanong kung dinukot siya. Nahanap ni Ud si Yae sa mga hagdanan ng templo na gumuguhit. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Nabigla si Yae, paano mo ako nahanap? Sumagot si Ud, pareho lang yan sa guhit ng fox na ginawa mo sa templo. Magaling kang detective, sabi ni Yae. Tinanong ni Ud, gusto mo ba talagang mag-date o hindi? Nagbiro si Yae, desperado ka ba talagang mag-date sa akin? Saka sila naglakad at nagtour sa templo, nagkuha ng mga litrato. Dumating ang gabi at binigyan siya ni Yae ng isang charm bilang pasasalamat sa paghahanap sa kanya ngayon araw. Pagkatapos nito, nagsimula na siyang umalis, ngunit bigla siyang huminto at tinanong, so, sino na ang pinili mong pakasalan? Sinabi niya ang magagandang bagay tungkol kina Yuna at Asahi, at pagkatapos ay nagdagdag, o baka napagpasyahan mong ma-in-love sa akin. Ninerbiyos si Ud at mabilis na sumagot, hindi ko pakakasalan ang isa sa inyo. Nagpanik si Ud at sinubukang umatras, ngunit nadulas siya at nahulog. Sinubukan ni Yae siyang saluhin, pero hindi siya nahabol. Habang nakahiga si Ud, naisip niya, bakit ko pakakasalan ang tatlo sa kanila? Ngunit nang bigla siyang magising, napagtanto niyang panaginip lang pala yon. Ang natira lang sa kanyang kamay ay ang charm na ibinigay sa kanya. At yun na! Kung nagustuhan mo ito at gusto mong makita pa ang susunod na parte, mag-comment lang sa ibaba. Pag lumabas na ang natitirang mga episode, gagawin ko na ang susunod na parte. Sige mga kaibigan, paalam muna.